Ito yung regalo ko sa kanya. We're gonna stop here. Back to reality again, guys. Good morning, Majid! This is Saturday, guys. And nakalimutan kong ipakita sa inyo. And lagi kong nakikita to na merong bar, lockers, kitchen, laundry, check-in, work area, self-service, the social club. So, ang gusto kong ipakita sa inyo is yung kitchen. So, punta tayo sa baba. May mga rooms pa pala dito sa baba. Akala ko sa taas. So, ito pala yung locker, guys. Hindi ko lang napakita sa inyo. Ito yung lockers. Na pwede kayo mag-locker dito. Ask nyo lang yung staff. Tapos, dito, may mga, napuntahan na natin yung bar. And, ito, workstation. They also have workstation. Oh, this is the kitchen, guys. So, malapit lang sa bar yung kitchen. So, kitchen, breakfast. There you go. Ayan, meron pa pala doon, guys. So, pakita ko lang yung sarili ko para hindi sa mga picture. Hi! Oh, it's okay, it's okay. Oh. So, meron silang kitchen dito kung saan kayo pwede magpainit ng mga food. Ayan, guys. Same lang sa Barcelona na reheat lang ng food. Pero goods na yun, guys. Reheat lang. And the laundry. Ayun, nandito pala yung laundry, guys. Laundry. So, may bayad. Kung hindi nyo naman alam gamitin, magtanong na lang kayo. Kasi may mga staff doon sa bar. So, kung mag-check-in kayo, doon lang din sa bar. Ayun lang. Sobrang cute naman talaga. Para siyang maliit na building. Pero, pag titignan mo yung mga doors, ang dami. Dito sa taas kasi, 1 to 6. Tapos may toilet pa dito. Check nyo na lang, guys. Pero, sobrang nagustuhan ko yung 4 bunk beds. And, dito sa Petit Hostel, pag ihing-ihi ka na, hindi ka na lalabas. Pero, nagustuhan ko din yung sa Barcelona na hostel. Ang lapit sa lahat. Nakita nyo naman, linakad lang namin. Tapos dito, lakad-lakad lang ulit. For today's vlog, it's a chill vlog, guys. Kasi, mostly naman napuntahan na namin. May mga museum sila dito. Pero, hindi na kami papasok. Parang sa labas lang talaga. And, I'm not really fan of museum. Maganda siya tignan, actually. Pero, yeah. Pag may budget kayo, go for it, guys. So, ang first na pupuntahan natin, dahil nga, hindi natin masyadong makita yung Templo de Bod. Ngayon, pupuntahan natin. Then, guys, pagkalabas, andito na siya, guys. May mga stairs dyan, tapos tataas lang kayo. Diba? Kung gusto nyo magmuni-muni paggabi, ganun, go for it. Dahil nga hindi tayo masyado nakapag-picture, kailangan natin balikan. Second one is the Royal Palace. Kasi nga, may ceremony kahapon, kaya hindi tayo nakapag-picture sa harap mismo. Bahala na kayo mag-intindi sa akin. I'm not fluent in English, I'm not fluent in Tagalog. Pati nga yung pagja-Japanese ko, wala na. Nawala na. Sabi ng brother-in-law ko, dapat wag kong kalimutan. Pero nakakalimutan ko. Ang ganda ng vibe. Ito naman yung view up here pag umaga. Makikita mo talaga yung mga buildings nila. Tapos dito sa side na to, guys, may mga nag-e-exercise. Mga matatanda na nag-e-exercise. Ang daming pwedeng gawin dito, guys. Dami din nagjo-jogging, nag-walking lang, chill lang.
Nag-walk ng mga dog. Babe, yan yung ano. Yan yung harap nung Plaza Real. Pero dun sa baba niya kasi is museum. Tapos, dadaan kayo sa side para makapunta kayo sa entrance. Actually, this is a celebration of my husband's birthday. Ito yung celebration namin. Wala nang party-party. Parang gagastos na lang natin sa pagpunta sa iba't ibang bansa. Di ba, Pip? Ito yung regalo ko sa kanya. Oh, so nice! Guys, andito na tayo sa Templo de Debod and may nakita kami dito posting. Para makapasok tayo sa loob, guys, may QR code. So, you have to reserve your ticket reservation dito sa QR code na ito. Ayan. Ang sabi pa dito, guys, El Alforo and El Interior está limitado Anong 15, guys? 15 personas. Naintindihan nyo yun, guys? Sabi limitado daw. 15 persons lang sa loob. So, linilimit lang nila yung pagpasok ng mga tao. May English naman kasi talaga dito, guys. Yan o. The capacity inside is limited to 15 visitors. Sinend pa dito sa, Madrid. From Egypt. Diba? Tapos, ang pangalan talaga nitong templo na ito, dun sa Egypt, is same, Templo de Debod. Temple de Bod. Diba, babe? May mga inaayos kasi din sila sa labas. Diba? Ang ganda, guys. After natin sa Templo de Debod, andito na tayo agad-agad sa Royal Palace. Madami na ding tao. So, titignan natin yung harap. May mga pumipila pa rin, no? Para makapasok. Ito, nakapila sila. Andito na kami sa harap ng Royal Palace, guys. And ang daming nagpipicture. Hindi na tayo pumasok, pero maganda din naman magpa-picture sa labas. And then, yung harap nito is itong museum. Hindi ko alam, magkadugtong kasi yung museum tsaka yung church. So, magandang magpa-picture dito. Kasi pag dun sa church, kung saan tayo papasok, medyo unting lang yung makikita mo dun. Nung ando tayo sa Templo de Debod, sobrang ganda nito, guys. Kitang-kita to. Daming mga characters din dito na katambay. Ayan. Tapos may mga bears doon. Bear, tapos polar bear. Medyo maambon ngayon, guys, Buti na lang ganito yung, tapat na tapat ang ating outfit for today's weather. Bumalik ulit tayo dito sa Mercado San Miguel para bumili nitong cheesecake na to. So, ang kukunin ko pa din is yung chocolate. Pero yung asawa ko, gusto niya pang itry yung isa pang flavor. So, 3 flavor lang ito. So, ito yung gusto ng asawa kong itry. Itong praline. Pero ako, gusto ko pa din yung chocolate. So, bili tayo ng 2. Pinicturan ko na lang. Italiano. No italiano. Tre Tres de pistacho. No, pistachio. Tengo pistacho, fresa y chocolate blanco. Ok. Hola. One of these. And then the chocolate one. So, ang pangalan nitong shop na to is Madre Amiga. Madre Amiga. Thank you. And then, where are we going to eat it? Punta tayo sa kapehan muna. No? Puro alak kasi dito. Parang wala akong nakitang kape. Guys, hindi na ako nakapag-video sa loob ng Starbucks sa pagbili nitong hot chocolate natin. And for my husband, cappuccino. Kasi nga, nag-reserve ako ng upuan. May umalis kasi na tao, so sakto, umupo na ako. And we also have this from Mercado de San Miguel. Malapit lang. Actually, yan lang, guys, Kitang-kita lang. We have this. And itatry na naman natin. Oh my gosh. Ay, perfect. Ano to, babe? Dark?
Nice. Guys, parang wala na kaming pupuntahan. Parang wala nang itinerary. Kasi umuulan. Andito pa din kami sa Starbucks Madrid. Wow, Starbucks Madrid. Yung parang hindi ka nagkakape dun sa sa UK. Para trabaho ka lang, trabaho, bahay. Hindi ka nakakapagkape. Yung parang kaming dalawa, hindi kami nagkakape sa mga cafe. Eh, di ba, sobrang popular doon sa UK yung pagkakape. Pero hindi kami, hindi kami nagkakape. Tapos na yun, umuulan. Kaya sabi ko, baka hindi na kami makakapag-ikot-ikot. Chill vibe na lang. Ang gagawin na lang namin is mag-usap. Mag-usap sa buhay-buhay namin and mga goals namin sa buhay. Madami akong reels na napanood. Tapos may clip doon na ang sabi ni Kong TV, mag-aral kayo. Kasi pag andun na kayo sa totoong buhay, sobrang hirap. Totoo yun guys, sobrang hirap talaga. Pag graduate nyo, sobrang hirap mag-apply ng trabaho. Alam mo guys, nung graduate ako ng college, kasi ang graduate ko is banking and finance. And ngayon ata is ang tawag na is financial management. So, yun yung graduate ko. Actually, accountancy sana yung aking course. But then parang hindi ko kaya yung standard. May grade kasi, which is 85 and up dapat yung grade mo. Eh, hindi ko nakayanan. So, bumaba ako sa financial management. Tapos pagka-graduate ko guys, nahirapan ako mag-apply. May mga bangko na nag-hire. Pero may mga may mga qualification sila na ang hirap abutin. Yung iba, kailangan may experience, ganun. May mga nakikita din ako na, syempre ako, wala akong connection. Talagang dapat may connection ka din talaga sa, alam mo yun, pag nag-a-apply ka, may connection ka. And sobrang swerte nung mga iba na may connection. Tapos nung graduate ako guys, back to the story. Alam nyo guys, print ako ng sobrang daming resume. Tapos, dahil nga magastos yung mga 2x2 na ilalagay dun sa resume, ang ginawa ko, parang in-scan ko lang yun. Hi, from La Trinidad, lahat ng mga dun, kahit anong trabaho guys, pinasahan ko. Tapos natapos ako sa La Trinidad, no. Doon naman ako sa Baguio. Nag-start ako ng Center Mall, Baguio. Tapos punta ako ng Malcolm, Session Road hanggang SM. Pinasahan ko yun ng resume guys. Kahit hindi sila nag-hire, pinasahan ko. Nahihiya ako. Actually, sobrang hiyang-hiya ako. Pero alam nyo, dahil sa nagkaanak ako ng maaga, parang sabi ko, ay hindi pwedeng mahiya. Kailangan kong mag-apply talaga. Tapos in-applyan ko lahat guys. Kasi nag-graduate ako noong December. Tapos sige, pasa. Starting nung January, pasa ng resume. Tapos nagkaroon ako ng work. Hindi related sa aking course. So, naging proctor ako sa University of Baguio and University of Cordilleras. And okay ako dun. Kasi parang ang hinahangad ko lang talaga nun magkaroon ng work. Kailangan kong maging stable, financially stable kasi may anak ako. Tapos nare-realize ko, basta nakikita ko yung clip ni Kong TV na yun. Parang napapaluha ako. Kasi totoo yun guys. Totoo yun. Kailangan, pag nakita to ng mga anak ko, ng mga pamangkin ko guys, mag-aral kayo, mga apo ko. Kung mapapanood nyo man to, mag-aral kayo. Kasi nung nag-apply ako sa Japan guys, hindi ako makakapag-apply sa Japan kung hindi ako nakapagtapos ng college. Yung qualification ng pagiging caregiver sa Japan guys. Kasi ang pinili kong applyan is yung government to government. So Philippines to Japan government. Para wala akong bayaran na mga placement fee, ganun. And ang maganda doon, lahat sila gastos nila, may mga allowance. Guys, nung nag-apply ako doon, ang qualification nila doon is kailangan mo graduate ng college and nakapag-NC2 caregiver ka. Yun lang. Yun lang yung na-realize ko dun sa mga sinabi ni Kong TV na mag-aral kayo, guys. Mag-aral kayo ng mabuti. Kasi pag nasa realidad na kayo, sobrang hirap, guys. Kahit andun ka na, okay, may work ka na. Mahirap, guys. Nung nag-apply ako sa UK, hindi ako makakapag-apply ng UK kung wala akong experience.
kung wala akong experience sa Japan. And hindi ako makakapag-apply sa Japan kung hindi ako nakapagtapos ng college. And I'm very thankful sa parents ko. I'm very thankful. Kasi nag-stop ako actually kasi nga nabuntis ako. Hindi na naman tayo nakikinig sa magulang, di ba? Hindi ako nakinig sa magulang ko. Pero tinama ko naman. After like a year or 6 months, is parang sabi ko sa daddy ko na tutuloy ko yung pag-aaral ko. Tsaka dun sa time na yon, nung nag-change ako ng course ko, hindi nila alam guys. Hindi nila alam. So ang ginawa ko dun, nung nagsabi na ako sa daddy ko na, daddy, mag-aaral ulit ako. Tapos sabi niya, sino magbabantay ng anak mo? Kaya yun yung mahirap doon kasi dinadala ko yung anak ko sa school. And thank you sa mga teachers ko din, mga instructor ko nung college ako na naging patient sa akin, na okay lang nadalhin yung anak ko. Ano yun? Tapos yung lola ko din, I'm very very thankful sa lola ko. Siya yung nagbantay ng anak ko. Tapos ang ginawa ko doon guys, yung mga subjects ko, tinapos ko in just 3 sems. So, 2 sem yun, tapos merong summer. Kasi pag summer, unting units lang yung makukuha mo. So, grabe talaga yung ginawa ko. Parang 33 units, ganun yung kinuha ko, 30 units. Para lang matapos ako agad-agad. And, ang maganda doon, naabutan ko pa yung mga friends ko. So, sabay-sabay kaming graduate. Ang dami ko nang sinabi doon sa sinabi ni Kong TV. Napakaganda talaga ng mga linalabas na video ni Kong TV. Alam mo yun, may kabuluhan. Grabe talaga yung meaning. Yung parang tatatak talaga sa puso mo at utak mo. And reality. Tapos meron yung mga clip din na noon na vlog pa niya, nung hindi pa siya masyadong sikat. Ang ganda talaga ng mga words niya. Sa totoo lang, lumalabas na lahat yung mga old na mga videos niya. Ay, talaga yung words niya, hindi ko talaga ma-explain. Sabi niya, nasa utak mo lang yun eh. Hindi siya eksakto yung nasa utak mo yung gusto mong gawin sa buhay. Kailangan mo lang gawin into action. Tapos magiging reality siya. Alam niyo yun guys? Basta, idol ko din yun. Masasabi ko lang thank you Lord. Kasi dun sa travel namin dito sa Spain, sobrang ganda ng weather. Ngayong last day, ito lang talaga na umulan. And okay lang kasi napuntahan naman namin lahat yung pinaka-main na landmarks dito sa Madrid. Yun lang, gusto namin maglakad-lakad. Ang dami ko nang nalakad guys. Kung pwede lang lahat ng linakad ko, ipakita ko sa inyo. Paano yun? Paano na yun sa vlog? Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Thank you. Ngayong 2025, ang dami kong napuntahan bansa. Yung parang dream ko lang siya, pero natupad ko siya. And I always pray for it, guys, na makapag-travel around the world. And it's happening. Hindi ko man kasama yung buong family ko, pero as much as possible, na every year dapat makasama ko sila, lalo na yung anak ko. Gusto ko talagang i-travel siya around the world. Hindi man ako umuwi sa Pilipinas kasi parang gusto ko, yun nga, mag-travel kami around the world. Yun lang talaga yung pangbawi ko sa anak ko. Sabi nila sa akin, ala, napaka-kuripot mo, Mary. Diyos ko, pati cellphone, hindi ka bumili. Ngayon, nakabili na ako, guys. Ngayon, 2025, nabili ko to. Actually, ayoko sanang bumili ng phone. Yung binili kong phone na iPhone 10 dun sa Japan, sobrang tagal na nun. Kung iPhone 10 yun, ilan na? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 7 years. Worth it naman. And hopefully, worth it to. Umabot din sana sa 7 years. Minsan yung mga kasama ko, uy, Mary, tara, kape tayo. Tas ako, ay hindi na, uwi na ako. Pero ito tayo, nagkakape tayo sa Madrid. Uy, Mary, kain tayo sa labas. Pero ang gagawin namin ng asawa ko, magluluto kami. Tapos sa bahay kami magkakain. Actually, ang pinaka-inspiration ko talaga is yung ate ko. Siya yung gala ng gala kahit saan siya pumupunta. Tapos madami na rin siyang bansang napuntahan sa Asia. Tapos sabi ko, mag-work din ako. Makaka-travel din ako. And happy sila sa akin. They're very proud. And I'm very proud of myself. Ano ba itong mga sinasabi ko, guys?
Good morning, Madrid! And time check, it's 6:29. It's 6:30 na, guys. And we already checked out here in Petit Hostel. It was very, very nice to stay here. Malapit sa attraction, malinis. Maganda yung service nila, guys. Now, we're going to Madrid Airport or the Adolfo Suarez Madrid Baharas Airport from Petit Hostel to the airport. So, babalik lang tayo sa Principe Pio Station. Doon tayo sasakay. Actually, meron namang bus straight to the airport. Pero, maglalakad pa kami ng mga 20 to 30 minutes sa Cibeles. So, i-check nyo yun, guys, kung gusto nyo yun. Sa amin, ang gagawin namin is magti-train kami and may stops pa. So, check natin, guys. Andito na tayo ngayon sa Principe Pio Station. Ang sabi ng staff, metro. Ayun. Ayun. Guys, kukuha tayo ng ticket dito sa metro. So, English without card. So, we're going to... So, ang ilalagay lang natin is AE. Terminal 1 tayo. So, from here, Principe Pio, andito tayo. We're gonna stop here at mag-change tayo ng train dito sa Nuevos Misterios. Tapos, straight to Terminal 1 na siya. So, it is worth 5 euros per person. Dalawa. So, that is 10. Hindi ko alam po ano to, guys, pero bayaran na natin. Do you request a receipt? Yes. Tapos continue. So, pwede magbayad dito ng card. Card and cash, guys. Ito lang yung binigay nila. Itong card na to and ito. Bakit kaya? Or pwede natin gamitin to. Dalawa. Dalawa ba? Sa resibo dalawa, pero ito iisa lang. Wala silang binigay na ticket. Tama naman yung resibo, no? 10 euros. Yes, dalawa yung nakalagay. Dalawa din nakalagay dito. Pero bakit kaya iisa lang yung binigay? Tara. Nuevas Ministerios. Let's go. Number 10. Ay, andun na yung number 10, my darling. Kung mag-Google Map kayo, kasi nga dalawa yung platform 10 dito, tapos dun sa kabila. Pero, kailangan yung i-check. Ito, guys. 10, Hospital Infanta Sofia. Kasi magkaiba ito. Which is tama, andito tayo, guys. And dito tayo mag-stop. Nuevos Mysterious. Rush hour. Oh my gosh, ang dami, babe. Hala. 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 Shit, man. Guys, andito na tayo sa Airport Terminal 1, 2, and 3. So, kanina guys, bumaba kami sa Nuevos Ministerios. And then, sinundan lang namin yung signage ng airport. Kasi may nakalagay doon, Airport 8. So, tumaas kami sa escalator. Tapos, makikita nyo yung train. Nakalagay na Airport T4. Huwag kayong malito guys. Kasi mag-i-stop din siya sa Airport Terminal 1, 2, and 3. Yun lang yung last na station. Kaya yun yung nakalagay doon na Terminal 4. Hindi ko na-videohan guys. Ang gagawin pala, itatap mo ng 2 beses. Meron tayong card ng Madrid. Yokoso. Access the necessary document. Ay, ang ganda naman ang airport nila. Ayun na.
Guys, nakapag-check-in na tayo and nakalagpas na din tayo sa immigration. Sa immigration naman dito guys, ang ginawa lang nila, tinatakan nila, tapos tinanong nila, where are you going? So, we're going to Manchester. So, sabi, are you living there? Tapos sabi namin, yes. Yun lang yung tanong guys. And have a good day. Sabi lang, oh my gosh, back to reality again guys. Ang sarap mag-travel. Pero, of course, go back and work again. Tapos, magta-travel ulit, work again, and then magta-travel ulit. I'm gonna end the vlog here, guys. Thank you for watching my vlog. Stay positive. Always choose happiness without wrecking anyone's happiness. Bye, guys! Bye here in Madrid. See you again. Cautivaste mi atención. Nunca busco relación, afiso, tú explicas la presión. Me encanta cuando dices